Si Catherine, kasama mo daddy mo. Hindi talaga ako makapaghintay ng paligayang Catherine. Mamaya tuloy ang plano. Kapag pinakaw namin ng daddy, may nagtingin sa'yo. Sino po? Kaya napapapasin pa, mag-isa ka lang. Gusto mo sa Manila. Baka may nagalit eh. Charles? Didn't I tell you not to talk to that she might... Yung kanya mo sa totoo ito. Hindi ka makikilala ka sa anak ko. Ano yung din yung pangalan ng anak mo? Bakit? Nalala ko lang kasi yung pasyente ko eh. Pero yun kasi yung pangalan ng anak ko. Let's go. Yeah. Anak, gusto ko sana na magkasundo na kayo ni Catherine. Lalo na nasa isang lubong lang tayo. Hanggat maaari, ayoko magkakaroon kayo ng pera sa isa't isa. Kaya mula ngayon, share na kayo ng kwarto. Daddy, hindi ko iiwan. Ayaw ko ikaw dito. Hindi ako kaya. Sino yung babae dito, Daddy? Daddy, wala namang ganyanan. Maylin, yun ang gusto ko, kaya yun ang susunod. Bakit hindi niyo ako pinapakinggan? Wala naman talagang importante sa inyo kundi si Catherine na lang. Tama na po. Kung gusto niyo kapalitan ko kung sa kwarto ng mga katulong, huwag niyo mag-away. Hindi, Catherine. Hindi ka alis. Dito ka lang. Alam mo, anak, it's about time na matuto kang makitungo sa ibang tao. Alam mo, marami kang matututunan kay Catherine. Kaya hanggat maaari, ang gusto ko sana ay magkaayos na kayong dalawa. Alam mo, naniniwala ako na babalik pa yung dati na may magandang samahan. Mas maganda nga kung magtutuloy kayong parang magkapatid. Kaya anak, kung ilang mo si Harvey at respeto mo siya, sana pagbigyan mo yung request ko. Hindi ako, Catherine. Sinasabi ko na nga ba, hindi papayagin si Clarissa na magsama kayo sa isang kwarto. Ngay, ayoko rin naman sana eh. Kaso, kay usap si Sir Ferdinand eh. Sabi pa nga niya, pwede raw ka nang magtuloy ng magkapatid. Naku, imposible naman yata gawin ni Maylene sa yun. Ngay, malay niyo naman. Baka ngayon, magkasundo na talaga ng Maylene. Eh, gusto ko na rin naman sa magkaroon ng kapatid eh. Yung nagtatanggol sa akin. Parang ginawa sa akin dati ko. Sana nga, bumalik na yung pagkakaibigan namin. Ano? Ba't hindi na sinabi sa kwarto mo? Kaya nga gumawa ka ng paraan, Tita Amara eh. Ayaw mo kasama sa kwarto si Catherine. Eh, alam mo, ayoko mamansyahan ng basura yan ang mga bedsheet sa kwarto dito. Kaya nga sila pinaalis doon sa guest room eh. Kasi naman, doon ka naman siya matutulog sa kwarto mo. Ang pinituloy naman talaga niyang umarte, no? Isang sabi lang niya kay Ferdinand. Sumusunod naman agad yung kapatid kong parang uto-uto. Ewan mo po ba? Ano ba yan? Hindi ko gusto ginagawa niya, ha? Eh, Tita, ano gagawin natin? Ewan ko. Yung alam ko na gagawin ko sa kanya. Dahil, sa totoo lang, ayaw ko na mas lalo na mainis si Ferdinand. So, for now, ayaw ko na ulang paisipan ng Catherine. Tsaka ko na lang siya babalikan. Tita, paano naman ako? Ayoko nga siya kasama sa kwarto eh. For now, wala akong gagawin. Sige siya. Let her stay in. Magbigyan mo na lang yung desk. Just make her life a little hell.
pahirapan. And soon, siya na mismo, yung Catherine niya, masasabi sa dati, na ayaw ka na niya makasama. Mas mabilis matutulog si Lily kung ang daddy niya mas merong oras para sa kanya na hindi nahahabit sa ibang mga bagay katulad na pakikipagkibig. Importante talaga si Trina para kay Ferdinand. Make me feel what? Let you feel hated. Hindi ko alam kung bakit siya sumisip-sip kay dati eh. Pero siya isa sa amin sa mall para magtrabaho. Wala naman po kung gano'n sa inyo eh. Huwag niya naman